Merong isang mangingisda mga tol ang na-stranded sa West Philippine Sea mga tol. Pero ang Chinese Navy mga kapatid ay tumulong. No? Tinulungan ng Chinese Navy, binigyan ng tubig, binigyan ng pagkain at tulong. Ang tanong mga tol, bumabait na ba ang China ngayon? Well, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So merong isang malaking tanong mga tol, at kung mababasa natin, nandirito yan mismo sa report mula rito sa News 5 Everywhere. Dahil itong Chinese Embassy dito sa Manila ay naglabas ng video mga tol na kung saan sa videong yon ay makikita na tinutulungan ng mga Chinese Navy ang isang mangingisdang Pinoy na ang sabi ay na-stranded daw sa karagatan. Pero ang tanong, ito ba'y pagtulong o propaganda? No? Kasi mga kapatid, naglabas din ng pahayag tungkol dyan ang Philippine Coast Guard. Well, ito ang ating pag-uusapan ngayon at ito ang ating tatalakayin. Samahan ninyo ko. Bago natin to simulan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 191,000 na po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana bago matapos ang taong ito, marating natin ang 200,000 followers dito sa FB page, no? So eto mga kapatid, samahan ninyo ako, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. So eto'y kuha ng Chinese Navy. So ito yung ano nila, no, bangka nila, tapos ayun yung mangingisdang Pilipino. Nakalagay help me. Yan. So inaabutan nila ng tubig. At inabutan nila ng pagkain. December 25 mismo to, nilabas ng Chinese Embassy. Though wala silang mga tol, alam naman natin hindi sila Catholic, hindi rin sila naniniwala sa Christmas mga tol, no. Pero itinaon nilang ilabas ito noong December 25. Di natin alam kung December 25 mismo nangyari tong insidenteng to, pero ito inilabas nila noong December 25. Di natin alam mga tol, baka gusto nilang palabasin sa mga Pilipinong makakapanood. In the spirit of Christmas, no? Pwede nilang sabihin ganon. So yan, nagpapasalamat ang isang mangingisda. 多给一点吃的，多给点吃的水。 Yan, inabutan pa nila ng isa. 水，多给 Tatlo 点 na. 水。 Tubig, ayan na, apat pa.多拿， Todo na, sabi ganun, todo na. No, enough, sabi ganun, enough, todo na. Merry Christmas. Binati pa nila ng Merry Christmas. Thank you. Enough food and water for you. Don't be worried. Ang daming binigay na tubig. Okay, so mga kapatid, don't get me wrong maraming salamat sa Chinese Navy sa pagbibigay nila ng tulong sa ating kababayang mangingisda na na-stranded. Kung ganyan ba naman lagi, di sana wala tayong problema Kung tipong hindi nila pinapaalis, bagamat wala rin silang karapatan na magpaalis
Dahil hindi naman nila teritoryo yan ay sa loob ng West Philippine Sea, exclusive economic zone ng Pilipinas. Number one, wala silang karapatan magpaalis. Pero kung ganito yung ginagawa nila, na imbis na pinapaalis nila, wina-water cannon nila mga tol, sana hinahayaan na lang nilang makapaghanap buhay o kaya naman kung may mga ganitong na-stranded tinutulungan nila, wala sana tayo magiging problema. Kasi unang-una, hindi lang naman China ang merong dispute dito sa West Philippine Sea, maging ang ibang bansa like for example Vietnam, di ba? Merong mga nag-overlap dyan Taiwan meron din mga tol. Dahil malaking bahagi rin yung kiniklaim ng Taiwan. Pero hindi tayo nagkakaroon ng problema kasi pwede naman talaga mapag-usapan yung mga ganitong bagay. Wag lang naman sana nagiging agresibo at marahas katulad ng ginagawa ng China. Pero ang tanong nga dito, ito ba'y pagtulong o propaganda? Kasi mga kapatid, eto may babasahin tayo para sa Philippine Coast Guard, PCG. Huwag sanang gamitin ng China sa kanilang umano'y propaganda ang kanilang pagtulong sa isang mangingisdang Pinoy na iniulat nilang stranded sa karagatang malapit sa Zambales noong December 25. So nilabas nila to noong December 25 din. Bagamat na-appreciate daw ng PCG ang pagtulong na ito ng China na taliwas umano sa kanilang mga naunang aksyon sa West Philippine Sea, mayroon silang paglilinaw sa insidente. No? The Philippine Coast Guard received no prior information from the plan regarding the location o PLA Navy regarding the location or condition of the fisherman who reportedly received this assistance ayon sa PCG. So hindi ikino-ordinate sa kanila, hindi sinabi, oy meron kayong mangingisda na naliligaw dito, puntahan ninyo, walang koordinasyon na ganon. Nilinaw din nilang hindi totoong 3 araw ng palutang-lutang ang mangingisda. Sa halip ay ligtas daw itong nakaangkla sa isang floating aggregate device o FAD o payaw at naghihintay lamang ng pagsundo ng kanilang mother boat. The PLA Navy destroyer had no legitimate reason to operate within the Philippines exclusive economic zone. Pagdidiin ng PCG. Well, alam naman natin mga kapatid na talagang hindi sila nararapat na nandirito dahil unang-una nga ito'y nasasakop na ng Pilipinas. So wala silang lehitimong dahilan para manatili o para maglayag-layag dito mga kapatid. No? Bagamat tinulungan nila, binigyan nila ng tubig, binigyan nila ng pagkain, pero hindi daw ito ikino-ordinate sa Pilipinas at nagsabing, oy meron kayong mangingisda hitong stranded. Kumbaga, binigyan nila ng tubig, so bahala na Pilipinas sa'yo kung matatagpo ang kanila dyan. Kasi alam naman natin mga tol, napakalawak ng karagatan. Diba? Hindi yan basta-basta tipong pwede mong sabihin na puntahan nyo ako rito, nandirito ako sa avenue, nandirito ako sa street na ganito, puntahan nyo ako, i-waste nyo. Dito mga kapatid, diba yan? Karagatan yan. Diba? Napakalawak niyan, susuyurin talaga para mahanap. Hindi ko alam kung may radio tong etong mangingisda rito mga tol. So ayan, merong report dyan ng PCG, yung binasa nga natin kanina, pero meron ding video yan, panoorin natin. Mula naman dito sa PTV Philippines, so may paglilinaw dito ang PCG ukol doon sa pagtulong ng China. Ito nga ba'y propaganda o talagang pagtulong? No? Panoorin natin. Video ito na inilabas ng Chinese Embassy kung saan isang mangingisdang Pilipino ang umano'y tinulungan ng mga tauhan ng isang warship ng People's Liberation Army Navy. Nakaangkla daw yan yung bangkang yan. Nakaangkla, nakakapit yan sa isang payaw. Makikita dito ang pag-abot ng ilang pakete ng biskwit at bote ng tubig sa mangingisda na nakaranas ng aberya sa kanyang bangka dahil sa engine failure. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang naturang humanitarian gesture. Again mga kapatid, nagpapasalamat ang Pilipinas sa pagpapakita ng kabutihang loob nitong Chinese PLA Navy sa pagbibigay ng tubig at pakakain dito sa mangingisdang na-stranded daw mga tol. Kung saan kalauna naman ay rumesponde ang kanilang barko na BRP Cape San Agustin. Pero may ilang naging paglilinaw sa insidente na nangyari 71 nautical miles mula sa Silangin Island, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, taliwas sa naging pahayag ng PLA Navy. Walang naging koordinasyon sa kanila patungkol sa kondisyon ng mangingisda
na kinilalang si Larry Tumalis. Ito nga sabi, the Philippine Coast Guard received no prior information from the PLA Navy regarding the location or condition of the fishermen who reportedly received this assistance. So wala silang natanggap na information o mahalagang impormasyon kung nasaan. Kung saan matatagpuan etong sinasabing mangingisdang stranded. Kumbaga parang halimbawa nakakita ka ng naaksidente sa kalsada. 'Di ba? Nakita ka ng naaksidente sa kalsada. Syempre ikaw nagmagandang loob ka. Tulungan mo, binigyan mo ng tubig, maiinom, tapos umalis ka na. 'Di ba? Nagsabi ka sa pulis, "Oy, may naaksidente doon." Hindi mo naman sinabi kung saan. Bahala na lang kayo hanapin kung saan. Parang ganon mga tol, no? Ligtas ding nakadikit ang kanyang bangka sa isang payaw at hindi totoong 3 araw na itong stranded sa dagat dahil wala pang 24 na oras nang matutun siya ng mother boat at ng PCG. Wala nang pumalaot noong December 24 ng hapon. O, di wala pang 24 hours. Wala pang 1 day. Iginit naman ni Tariela na iligal ang operasyon ng destroyer ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Umaasa ang opisyal na sa halip na gamiting propaganda ng China, maiging magsilbi itong pagkilala sa karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na maghanap buhay sa Bajo de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. So yun na nga yung sinabi natin kanina mga tolo. Instead na sana ito'y gamiting propaganda, sana ito'y manatiling pagkilala, no, pagrespeto sa karapatan ng Pilipinas na makapaghanap buhay dito mismo sa loob ng Exclusive Economic Zone. Kasi hindi natin alam mga kapatid kung ito ba'y natatiming lang. Well, sabi nga naman, ito'y pumalaot daw ng 24 at natagpuan siya ng 25. So hindi palagay ko hindi siya coincident na inilabas ng China during Christmas season dito sa Pilipinas, bagamat alam naman natin wala silang ganun, 'di ba? Dahil hindi sila Christian mga tol, eh, 'di ba? Hindi sila Christian. Bagamat ako'y wala ring Christmas, no? Ako wala rin akong Christmas, pero alam naman natin buong Pilipinas, majority ng mga Pinoy ngayon nagse-celebrate ng ganyan. Baka kumbaga parang ipinapakita lang nila, eto'y nakikibahagi kami sa inyong kasiyahan at tumutulong kami. Pero sabi nga gano'n ng PCG, wala daw prior coordination sa kanila kung ano ang lokasyon at kalagayan nung mangingisda. Kumbaga, binigyan lang nila ng tubig, binigyan nila ng pagkain, tapos hindi na sila nagbigay ng kahit na anong information. Kumbaga, bahala na kayo, hanapin ninyo, kababayan nyo yun. Parang gano'n, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ipinakita ng China? Ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.